Clear ba ako doon? I-code mo siya based sa basis of the trimester when the complication develop. Sir, let's say doon pa check siya nung first trimester, na-code mo na siya nung yung sabi mo yung nagkaroon siya ng Bladder abscess. blood access nung first trimester. Pa-check up siya ulit nung second Hindi, trimester. naka-ano to, within the hospital, naka-ano siya, admit siya. Naka-admit siya? Naka-admit. Okay. Okay. Naka-admit na nga inpatient admission to. Okay? So, yun, i-code natin na kapag naka-inpatient admission. Kasi syempre, hindi naman yan nag-aalis na for the specific na trimester. Clear tayo doon? Okay, not the trimester of the discharge. Hindi tayo, kunwari, syempre, meron kasing ibang patient. From the first trimester, nag-stay si patient. Then hanggang third trimester lang. Hanggang panganak na. Okay, so nakadepende siya sa, ayun nga, kung kailan nalaman yung sakit. Clear? The next, unspecified trimester. So, it's okay lang din na i-code natin. Meron kasi tayong unspecified trimester. So, kung titignan nyo sa bandang, basta meron dyan, yung mga codes, first trimester, second trimester, third trimester. Then, unspecified trimester. From the word says, unspecified, meaning, hindi binigyan ng doktor kung ilang weeks na si pasyente. Clear ba tayo doon? Makukode nyo si unspecified trimester kung hindi sinabi ni doktor kung pang ilang weeks na siya. Ah, magpas na pala. Ito pa lang pala yung 7 character sa bata. Naglalabas na ako. Number 6. Okay, so ayun nga, first 7 character. Ay, na-discuss ko na, moving on. Ito pala yung sample. Ito pa yung nahanap ko kanina pa. Excel. Oh, check. The gestation is enough for the person to find status due to the which gestation. Segment 32.5 XX DS2. Okay, XX. 2. 2. So yan, magiging ganyan. No? Okay, clear? Ano? So yan lang naman. Ikaw. Hindi na to. Ito na lang. Specification of facility in second term 29 weeks. 29 weeks ibig sabihin nasa 3 trimester na siya. Wow. So ito okay. So ito i-discuss ko to regarding lang sa mga complication. So isa to sa mga complication itself. Ano meron? Delivery complicated by, kaya ba siya manganganak? Kasi dahil meron siyang tear of Forshey that was repaired. So, ito meron yung pinaka-code itself. First degree, ito yung code niya, tear of Forshey. Perineal laceration during the delivery. The next, 39 weeks, kung ilan sinabi. The next, single live birth. So, bakit may single live birth? Firstly, kapag mga manganganak, tama? So, ano ilalabas? Buhay. Si bata. Bata. Si baby mo na. Okay, so, kailangan natin ma-code. Siyempre, bakit, anong dahilan na panganganak niya? Okay, may complication ba siya o wala? Mayroon tayong specific na normal delivery. Then next, siyempre kung ano yung ilalabas niya. Sorry. Kung ano ilalabas niya. Kung buhay ba si bata or patay. So, actually pag manganganak si patient, actually dapat may minimum of 3 codes ka. Okay, ba't may minimum of 3 codes ka? Siyempre pagpunta ni mother, ba't siya manganganak? Then next, ano ba yung status ni baby? Buhay ba siya o patay? Then lastly, kung ilang weeks. Okay, di ba usual naman pag buntis? Ano yung usual na tanong niya pag buntis? Okay, ilang buwan na. Okay, so, ina-apply na lang sa COVID. Kala ko si tatay. Okay, so, ayun. Okay, so minimum of 3 codes ka pagdating sa coding pag nag-deliver si mother. Ba't siya pumunta? Result ng panganganak niya. Then kung ilang weeks na during delivery itself. Then next, meron naman tayo si mother ang pumunta para manganak. Okay, pero hindi nangyari. Okay, in episodes when no delivery occurs, the principal diagnosis should correspond to the principal complication of the pregnancy which necessitated
to the encounter. So ano ba meaning? So ba't lang siya pumunta? Okay, ba't siya pumunta for that encounter? Okay, syempre meron kasi hindi ba ang anak, ay peke lang pala. Okay? Or meron kasi, tawag dito, ano ang pinaka-word na yan? Hindi pa nila pinagpatuloy kasi may something pa if ever lalabas si baby. Okay, then next, if more than one complication exists, all of which are treated or monitored, end of the complications may be sequenced first. Siyempre, may like preeclampsia. Aware kayo sa preeclampsia? Yes. Pregnancy hab-hab, Okay, high blood pag pressure. high blood si nanay, sobrang taas na during pregnancy. So, hindi mapababa, that's what you call preeclampsia. Kaya bakit hindi nila mapanganak pa? Ang taas kasi ng BP ni mother. Okay, kung ayun gagamutin, ayun yung magiging PDX mo. Okay, then next, if ever then, ano pa ba yung isang complication? Ayun na lang muna. Okay, so nagiging sa, syempre, nag-apply pa rin naman kung ano yung gagamutin. Sequence first daw. Sickness first. Okay, then next, when a delivery occurs, ito na, manganganak na si patient. So ano ba mangyayari? Syempre, pinaka-PDX mo, kung ano, bakit siya pumunta. Okay? Syempre, meron din namang mga mother natin na buntis, multiple conditions doon siya na-admit. Okay? So, ano mangyayari? Kung ano yung most related, or kung ano yung pinakamalala, sa tingin mo, bakit siya magiging ganong delivery. Usually, ito kapag sa CS naman. Okay? Then next, meron din naman tayo dito niya. Kapag si patient pumunta, then magpapa-cesarean delivery, syempre, makukod mo dapat yung related kung bakit siya magpapa-CS. So, ganun lang, napapansin nyo, ganun lang umiikot yung PDX nyo. Kung ano yung pinunta ni patient at kung ano yung gagamatin. Doon lang lahat yan umiikot. Then next. O then next, ano yung magiging PDX sa tingin nyo? Ano magiging PDX? So ano ba yung sakit nyo dyan? Dyan meron tayong diabetes, saka meron din tayong foot Gestation nila. Okay, so magiging PDX nyo si? May sagot na lahat? Okay, so magiging PDX nyo si mismong footling itself. Nasa yung mismong niya, si obstructed labor due to other malposition, bakit kasi footling, then followed by the diabetes natin. Okay, then kung ilang weeks, then, yan, si bata. Basta si Gopo's pa lagi. Ganyan, outcome of delivery in terms of lagi, to kay mother lang to. Okay, kapag manganganak na si mother itself. Hindi na to. Click mo lang tapos sa kulay. Sa gilid, sa gilid. Yung gilid, sa gilid. Yan. Nasa pa. Ulitin ko. Magsimula ulit. So a patient with twin gestation is seen for spotting of 15 weeks. Inter her pregnancy doctor also suspect fetal hydrocephalus. The patient is instructed to return in 1 week for additional diagnostic testing. So, meron tayong mga codes na suspected. So, isa to. If ever magkakaroon na sinasabi, kahit suspect lang, di ba tama? The doctor also suspect fetal hydrocephalus. So, may specific code din tayo. Ano nga meaning ng parenthesis itself? Synonymous. Next. Di ba parenthesis natin parang nagbibigay siya ng Parang additional idea. additional info. Okay, nakaka-apekto ba siya sa code? Dapat na. Hindi. Okay, so ito meron tayo kahit sinabing suspect, pwede pa rin natin siya i-code.
Okay, kasi bakit pwede pa rin i-code? In terms of pag i-code na kasi, nasa lamang, nasa chat pa si baby, hindi naman kasi talaga sure for that one. Okay, kaya gumagamit tayo ng suspect, pero ma-apply pa rin natin siya kung saan merong problema si baby. Like ito, tinutukoy dito, maternal care for central nervous system. So ano may problema sa kanya? Hydrocephalus. Ano ba yung hydrocephalus? Ang laki ng ulo. So inaatake dito is yung brain. Something. Kaya sabi dito, nervous system malformation. Hindi sinabi na hydrocephalus. Pero tinutukoy dito, if ever, meron ka pang ibang sakit na regarding sa nervous system, pwede mo pa rin ito gamitin. Okay, so masyado siyang broad kasi marami kasing iba pang pwede niya apply for this code. Okay? The next, followed by the spotting. So, bakit siya secondary diagnosis lang? Ano ba mas mahalaga? Okay, ano ba mas mahalaga? Kasi mas mahalaga for the condition of the patient baby natin itself. Okay, then next, in utero surgery. So, ano meaning ng utero surgery? Okay, so si baby nasa tiyan pa. Then gagawa ng surgery si baby. Habang nasa chat. Nasa tiyan. Okay, sino yung kinokode doon? Si mother ba o si baby? Si mother pa rin. Siya kasi operahan eh. Siya yung tutusukin. Okay, so in cases when surgery is performed on the fetus, magiging code pa rin is O35. So ano ba yung O35 na to? Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage. So bakit maging O-code si fetus naman? Kasi si mother siya pa rin naman yung papasukan. Hindi naman si baby itself or si fetus itself. Okay? Na-miss niyo sa HIV? Naalala niyo pa to? Miss, naalala mo pa yung HIV? Okay, so dito naman regarding kay HIV sa buntis. Miss Tony, good luck. Okay, so HIV infection in pregnancy, childbirth. So ano nga yung HIV itself natin? Okay, sa tingin nyo, si ano kasi, tawag dito. Pag O-code, buntis, may specific code siya sa HIV. Okay, magkakode pa ka ng B20? Hindi na, kasi nandun na mismo sa O98. Sa specific code niya. Hindi na tayo magkakode ng B20 kasi bakit? Ayun na siya, nandun na siya. O98 point something. Okay, so meron pa tayong isa pang code, sabi dito, ito na, O98.7. Human immunodeficiency HIV na, disease complicating childbirth. Yan mismo. Yan yung code mo. Wala yung B20 na sinasabi. Okay, so parang siya yung katumbas na ng B20. Okay, nagigets ba ako? Then next, ito yung mga kasasabi kong sakit. Kapag yung description ng sakit itself, na-describe na mismong code nyo, no need no code additionally. Okay, like yung B20, diba sabi doon, it's HIV na yun eh. Human immunodeficiency disease na siya agad. Okay, pero pag i-code mo kasi itong O98.7, ay nakagad siya, ang HIV complicating pregnancy. Bali pinappertain niya na HIV, then buntis ka. Okay? So no need to code yung B20. So unless na hindi ka buntis or B20 ka pa rin. Oh, pag hindi ka buntis, B20 pa rin. Pagka buntis ka na may HIV ka, O98. Oo, 98 ka na. Okay? Then followed by the code for the HIV-related illnesses. So, ganun pa rin naman yung ruling. Nag-iba lang yung code mo itself. Ibig na B20. Okay? So, ito. May HIV, Regulat na may HIV. Next, bronchitis na. then related nga sabi. So, yun nga. Yan yung magiging, ay, sorry, maybe. Ano ba sabi ko sa ruling? Sabi mo sa general Sino sa ruling kasi ito? Meron pa rin siyang B20. Sabi sa ruling dito, sorry. Kilala ko Z21 lang kasi sabi. So yun nga, sabi kasi sa ruling,
Gamitin mo daw yung O98.7. Okay, use additional code if ever ka merong baby 20 ka, tsaka Z21. Sorry ha. Ayun, kung titignan nyo sa pinaka-ruling itself, ayun, parang i-pertain niya pala kung ano yung specific na HIV na meron si patient. Asymptomatic ba siya or HIV. Ganun pala ito, sorry. Yung ibang sakit pala. Pero mapupuntahan nyo naman si O96. Puntahan si O98.7. Nakita nyo ito. Okay? O98.7. Ito tawag na? Isa. Yun naman, human HIV. Kasi yung problema niya. Ito Ay, yung ulit mother, din yan. ito yung mother. Mother ko. Tapos si G. Tapos ito yung only 8.7. Yung first time na 30 weeks. Although identify the type of HIV disease. Okay, nagigets ako? Nakikita? Pero yung D20, B20 palagi sa AIDS. HIV. 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 hindi, unahin. Unahin siya Unahin mo yan. Basta buntis nga lagi si O. Buntis ko ba siya? Pag Pero buntis, ilalagay ko O-code yung lagi code. muna. Pag buntis, O-code palagi ha. O-code O-code palagi unahin niya. Okay, naging clear? First health. Walang ICD. Kaya naging 1-1. ICD ka rin siya. Pero pag walang sinabi ko ng ICD, ano lang. Baka ano siya, accidental diabetes. So, ano yung itsura? Ay, yung blue? Okay. Yun lang. Okay, moving on. Then next, meron din naman tayong diabetes in terms of si pregnancy itself natin. Meron din naman na ito. Pregnancy, sa pregnancy. Gestation. Okay, sige. So, puntahan niyo si O24.4. Tara sa may post. So, ano ba description ng O24.4? Pag-usapan natin si gestational diabetes. O24.4. Dito. Okay, from the word itself, gestational. Okay, so pag bubuntis lang doon siya nagkaroon ng diabetes. Okay, so O24.4. Specific po. Ito. Diabetes. May 41424. Mellitus. So, napuntahan nyo O24.4. Okay, so may mga ilalim pa siya, tama. Punta na lang natin si... Okay, 410, 414, 415. Yan mo na pag-usapan natin. Okay, so pag-usapan natin muna si O24.410. Okay, so kailan natin gagamitin yung 410? Okay, pag sinabi yung diet control itself. Pag sinabi yung diet control, kung nakikita niyo yung diet control dyan. Natuwa ko dito. Okay, sa diet control itself. Then next is, ito meron tayong insulin. Nalala niyo long-term of use insulin. So meron din tayong insulin control, ano, para ma-code nyo pa si specific na long-term use of insulin. Okay? So what if nagsama si diet control tsaka si insulin? Ano mangyayari? Ano mas malala? Insulin. So i-code nyo na lang si insulin control. Okay? Kasi long term. Kasi hindi naman sa long term, para ayun na lang yung mas specific itself. Mas Okay, so bakit nagdo-diet control din ang insulin control? So ano ba mas ano? Siyempre nag-i-insulin ka kaya mas controlled yun. Okay, so yun yung pinaka-pertain niya. Then next, so parehas pa rin naman yung application ng long-term use of insulin kapag nagdi-daily, naalala? Daily use of insulin or on insulin lang. Naalala? Then next, kung titignan niyo yung code na sabihin natin na O24.42, ano yung tinutukoy dyan? 42 lang. In childbirth. Nakita? In childbirth. O24.42. So ano ba yung tinutukoy na in childbirth na yan? Tagalog ng childbirth? Panganak. Baby nanganak? Child? Pinanganak na bata. Pinanganak na bata. So if ever si mother nag-deliver, lumabas yung bata, sakit ni mother is gestational diabetes. Okay, kapag nanganak si mother,
yan yung gagamitin mo. O24.42 kung specific na insulin pa. Okay, nagigets ba ako? So, pag childbirth meaning lumabas si bata. Then next, kung pregnancy lang yung isa, yung O24.41 in pregnancy. Gestation. Okay, so yung O24.41 meaning nagpa-check up lang si mother. Pregnant. Pregnancy pa rin. Pa-check up, yung isa childbirth from the reserve ng anak dapat siya. Doon mo siya i-perpertain. So applicable yan sa lahat. Okay, kung may word na childbirth, doon nanganak si mother, childbirth yung pipiliin niya. Okay, applicable sa lahat yan. Clear tayo doon? Okay, so moving on. Komplikado talaga ng nanay, no? Huwag na nga kayo mga anak. Hindi, joke lang. Gusto ko kumagka. Okay, moving on. Siyempre, kapag meron tayong HIV, meron din tayong sepsis. Sepsis na. Meron din tayong sepsis dito. So, ano ba yung specific code for sepsis? Ayan naman, may specific code naman tayo. Yan, sepsis following, yan, complete or specified spontaneous abortion. So, same din naman siya following the sepsis ruling. May specific code lang tayo for that one. Okay? May specific code lang tayo kung magkukod tayo ng sepsis itself. Okay? So, meron din tayong specific for sepsis. Then next, so, punta tayo kay normal delivery. So, if ever naman, siyempre, si mother, may mga mother naman na healthy tayo. Okay, may mga mother na healthy. So, meron kagad na code na O80. Okay, encounter for full term or uncomplicated delivery. From the word itself, O80. So, paano pag sinabi dito, the patient is healthy and delivered a baby? Wala sinabi kung si baby buhay o patay. Okay? So, meron kasi tayong specific code sa mga, tawag dito. Tatawa na nga lang. Specific code para sa mga result of ng mga bata natin. Yung set 37 natin. Really good. I think. Sorry. Ayan. So, ito yung mga outcome of delivery natin. Okay, so meron tayong live birth itself, meaning buhay si baby. Then, stillbirth. Ano si stillbirth? Patay siya ng Okay, patay siya nung nilabas. Then, meron din tayong twins. Siyempre, meron din tayong both live born or isa buhay, isa patay. Okay, then, etc. Kung ano mga specific na, kung ilan man yung pinalabas ni mother itself. Okay yan? So, kung triplets, okay, then meron din naman tayong multiple births. Some live born, some live born. Okay, or pinaka-outcome delivery natin unspecified. Okay, so may mga ganito tayo. So, kailan natin i-code si outcome of delivery unspecified? So, i-code natin siya kapag hindi talaga kinaro. Okay, the patient came for cesarean delivery. Then,
baby was delivered. Okay, walang sinabi na kung buhay or patay si bata. 0.9, unspecified. Okay? Then next, merong kakaibang ruling pagdating si O80 naman. Okay, pagdating kay O80, pinakakakaiba sa kanya, code the outcome of delivery kagad na. Anong code daw? Z37.0 kagad natin. Kahit ko lang sinabing buhay or patay. Kung kahit ko lang sinabing buhay yung bata. Patient came for delivery, delivered a boy. 0.7.0 kagad. It's a... And single live birth kagad. Automatic pagdating kay O80 itself. That's your normal delivery. Then next, kapag sa CS naman, meron tayong specific code then that's your O82.